Sinasabi ng isang matandang kasabihan na ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa itong mabuong muli, pero hindi mo na mababalik ang dating kinang at linaw ng refleksyon nito. Pero sa mundong ginagalawan natin ngayon, mas lumalim pa ang kahulugan ng babalangyan. Maraming tao ang lalapit sa iyo na may dalang pinakamatamis na ngiti. Ngunit sa likod ng mga maskarang yon, nagtatago ang isang mapagsamantala, mapagpanggap at mapang-abusong pagkatao na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang itarak ang patalim sa likod ng taong nagbukas sa kanila ng pintuan ng kanyang tahanan. Ito ang isa sa mga pinakamasakit na realidad ng buhay. Kung sino pa ang may pinakamalinis na puso at intensyon. Kung sino pa ang handang mag-abot ng kamay sa mga nasa putikan. Sila pa ang madalas ang nagiging biktima ng sarili nilang kabutihan. At dito nagsisimula ang kwento ni Pastor Nick Alzate. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Si Pastor Nick ay isang Christian minister sa Antipolo City. Para sa kanya, ang pagiging isang pinuno ng simbahan ay hindi isang negosyo o paraan ng pagpapayaman. Alam niya ang hirap ng buhay. Kaya naman, bukod sa kanyang mabigat na tungkulin bilang isang pastor, siya ay isang pamilyadong tao na may simpleng pamumuhay lamang. Responsable siyang ama at asawa upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya at upang masuportahan ang pag-aaral ng kanyang mahal na anak na si Nikki na isang engineering student pa lamang noong mga panahong yon. Nagtayo at nagpatakbo si Pastor Nick ng isang maliit na computer shop sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Antipolo. Ang computer shop na ito ang naging simbolo ng kanyang sipag. Habang naghahanda siya ng mga sermon para sa kanyang mga miyembro, nariyan din siya sa loob ng shop, nagbabantay sa mga kabataang naglalaro at nagre-research, nag-aayos ng mga unit at tinitiyak na ang bawat pisong kinikita niya ay malinis at galing sa marangal na paraan. Napaka-simpleng buhay, napaka-tahimik na pamilya. Ngunit ang buhay ni Pastor Nick ay hindi nagtatapos sa apat na sulok ng kanyang computer shop o sa pulpito ng kanyang simbahan. Kilala siya sa kanilang komunidad sa pagkakaroon ng isang napakalambot na puso, partikular na para sa mga taong itinuturing ng lipunan na basura o napariwarana, habang ang karamihan sa atin ay umiiwas at natatakot sa mga taong may criminal records. Para sa kanya, ang bawat tao, gaano man kalalim ang naging pagkakalubog sa kasalanan, ay may karapatan pa ring makarinig ng salita ng Diyos at magbago. Bahagi ng kanyang personal na misyon at ministro, ang isang gawain na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao, ang regular na pagbisita sa Antipolo City Jail. Linggo-linggo bitbit ang kanyang Biblia, pumapasok si Pastor Nick sa loob ng piitan upang magdaos ng Bible study, magbigay ng counseling at tulungang ihanda ang mga preso sa kanilang muling pagbabagong buhay sa sandaling makatapak sila sa labas ng lipunan. Ang kanyang layunin ay hindi lang basta magbasa ng bersikulo. Gusto niyang iparamdam sa mga bilanggo na may nagmamahal pa rin sa kanila, na may pag-asa pa sa labas ng mga rehas na bakal. Inilarawan si Pastor Nick ng lahat ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang lubos na mapagtiwala, mapagkawang gawa at tunay na relihiyosong tao. Siya ang uri ng tao na hindi marunong mag-isip ng masama sa kanyang kapwa. Naniniwala siya na kapag nagpakita ka ng kabutihan sa isang tao ay susuklian din ito ng kabutihan. Bilang isang Christian pastor, alam ni Pastor Nick na ang kanyang pananampalataya ay hindi lang dapat nananatili sa loob ng maginhawang simbahan. Kaya naman pinili niya ang isa sa mga pinakamahihirap, pinakadelikado
at pinakamabigat na misyon, ang pumasok sa mga piitan. Ang Antipolo City Jail ay hindi isang madaling lugar. Masikip, mainit at puno ng mga taong may iba't ibang mabibigat na kasalanan. Pagnanakaw, pagpatay, iligal na droga. Maraming tao ang mas pipiliing lumayo sa lugar na ito, ngunit para kay Pastor Nick, ang pagtuturo ng Biblia at ang pag-aalay ng panalangin kasama ang mga preso ay hindi isang obligasyon na kailangang tapusin para lamang may masabing nagawa. Ito isang personal na panawagan na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Palagi niyang ipinapangaral na kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng isang tao sa batas at sa kanyang lipunan, may kakayahan at karapatan pa rin po itong magbago kung magagabayan lamang ng tamang salita ng Diyos at ng tunay na pagmamahal. Nakita niya sa loob ng selda ang mga taong umiiyak, mga taong pinagsisisihan ang kanilang mga ginawa, at mga taong tinalikuran na ng sarili nilang mga pamilya. Kaya naman mas lalong naging determinado si Pastor Nick na maging tulay ng kanilang pagbabalik sa mabuting pamumuhay. Naglalaan din si Pastor Nick ng mga oras para sa personal na counseling. Alam niya na ang bawat preso ay may kanya-kanyang kwento. May kanya-kanyang lalim ng sakit at may iba't ibang dahilan kung bakit sila napunta sa likod ng mga rehas. Isa-isa niyang kinakausap sa isang sulok ng piitan ng mga ito. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga hinanakit sa buhay at sa kanilang mga tunay na pagsisisi. Hindi siya naghuhusga. Nakikinig siya bilang isang kaibigan, bilang isang gabay at bilang isang ama. Dahil nga sa kanyang walang pag-iimbot na dedikasyon, unti-unting nakuha ni Pastor Nick ang tiwala at respeto ng maraming preso sa loob ng Antipolo City Jail. Isa na rito ang presong si Renato Atoy Carillo. Si Atoy ay isa sa mga nakakakwentuhan at nabigyan ng counseling ng pastor. Sa bawat pagkakataon na nag-uusap sila, nararamdaman umano ni Atoy ang kakaibang kabutihan ni Pastor Nick. Kabutihan na hindi niya naranasan sa ibang tao sa labas. Bago pa man mag-cruise ang landas ni na Pastor Nick at Atoy, mas madilim ng record sa batas ang nasa likuran ni Atoy. Nakakulong si Carillo sa Antipolo City Jail dahil sa kasong robbery o pagnanakaw. Nakita ni Carillo ang pagkakataon nang magsimula ang prison ministry ng pastor. Naging regular siya sa mga Bible study at personal na nakikipag-usap sa pastor para sa counseling. Nagpakita siya ng gusto niyang magbagong buhay. Nagpakita ng matinding interes sa relihiyon at nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sa loob ng piitan, si Pastor Nick ay naging kilala bilang isang father figure. Siya ang naging takbuhan ng mga presong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ang sandigan ng mga taong iniisip na katapusan na ng kanilang mundo. Dahil dito, naging kampante si Pastor Nick. Nakita niya ang tila ba tapat na pagsisisi sa mga mata ng mga bilanggo. Kaya naman naging bukas ang kanyang puso na kilalanin at pakinggan ang mga ito ng malalalim, nang walang anumang pag-aalinlangan o takot sa kanyang seguridad. Ngunit ang tunay na pagsubok sa advokasya ni Pastor Nick ay hindi nagtatapos sa sandaling matapos ang Bible study at bumalik na ang mga preso sa kanilang mga selda. Para sa isang taong may malalim na pag-unawa sa buhay tulad niya, alam niya na ang tunay na pagbabago ng isang dating bilanggo ay hindi nasusukat habang sila ay nasa loob pa ng kulungan, kung saan ay limitado ang kanilang galaw at bantay sarado sila ng mga gwardya. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sandaling makatapak na ulit sa labas ang isang ex-convict doon sa totoong mundo, kung saan naghihintay ang mga tukso, ang panguhusga ng lipunan at ang malupit na realidad ng buhay. Alam na alam ni Pastor Nick ang malungkot na realidad na kinakaharap ng mga bagong laya. Sa sandaling makalabas sila ng kulungan, bitbit nila
ang isang mantsa sa kanilang pangalan na napakahirap burahin. Napakahirap maghanap ng trabaho kapag nalaman ng mga kumpanya na galing ka sa kulungan. Madalas ay tinatanggihan sila ng kanilang sariling mga kapitbahay at maging ang kanilang sariling pamilya ay natatakot na silang tanggapin. Dahil nga sa kawalan ng mapagkakakitaan, kawalan ng matitirhan at sa tindi ng gutom. Marami sa mga ex-convict ang napipilitang bumalik sa kanilang dating masasamang gawi, ang magnakaw muli, ang magbenta ng droga o ang gumawa muli ng karahasan para lamang mabuhay. Ayaw ni Pastor Nick na mangyari ito sa mga presong tinulungan niya sa loob ng jail. Kaya naman bumuo siya ng isang diskarte sa kanyang ministro na tinatawag na aftercare support. Hindi sapat na ipanalangin mo lamang sila habang nakakulong. Kailangan mo silang gabayan at alalayan sa labas para hindi sila maligaw ng landas. Tinutulungan silang maghanap ng marangal na hanap buhay at patuloy silang kinukumusta upang matiyak na mananatili sila sa tamang daanan. Isa na nga si Atoy sa natulungan niya mula nang ito ay makalaya. Tuwang-tuwa siya nang mabalitaang sa wakas ay nakalaya na ito. Ngunit sa likod ng kaligayahan ng paglaya, may malaking problema si Atoy. Wala siyang matitirhan, wala siyang pamilyang tatanggap sa kanya at wala siyang mahanap na trabaho. Nang malaman ito ni Pastor Nick, hindi siya nagdalawang isip na tulungan si Atoy. Naisip niya na ito na ang pagkakataon upang isabuhay ang lahat ng kanyang ipinapangaral tuwing linggo. Pinatira ni Pastor Nick si Atoy sa loob mismo ng kanilang compound sa Antipolo. Binigyan niya ito ng isang maliit na espasyo kung saan ito pwedeng matulog at magpahinga ng ligtas. Ngunit hindi lang tirahan ang ibinigay ng pastor. Ipinagkatiwala niya kay Atoy ang pagbabantay at pagtulong sa pagpapatakbo ng kanyang maliit na computer shop. Binigyan niya ito ng isang disenteng trabaho, may maayos na suweldo at higit sa lahat ay binigyan niya ito ng isang bagong pamilya na mag-aalaga sa kanya. Para kay Pastor Nick, ang pagpapatira at pagpapatrabaho kay Atoy ay ang kanyang paraan upang patunayan sa mundo ng isang dating kriminal ay kayang maging isang mabuting mamamayan kung bibigyan lang ng tamang pagkakataon at pagmamahal. Kampante si Pastor Nick na sa ilalim ng kanyang pangangalaga, sa loob ng kanyang sariling compound at sa piling ng kanyang asawa at anak, si Atoy ay magiging isang mabuting tao. Nagtiwala si Pastor Nick ng buong buo. Binuksan niya ang kanyang puso, ang kanyang computer shop at ang kanyang tahanan para sa isang taong nangangailangan. Naging mabilis ang pag-angkop ni Atoy sa kanyang bagong buhay sa Antipolo. Araw-araw na siyang nakakasama ng pamilya Alzate sa loob ng compound. Doon siya kumakain ng 3 beses sa isang araw. Doon natutulog at doon nagtatrabaho. Dahil sa setup na ito, naging ganap na komportable ang pamilya, lalo na ang nag-iisang anak ni Pastor Nick na si Nikki. Para sa isang 18 taong gulang na abala sa mabibigat na requirements sa pag-aaral ng engineering, hindi na iba ang tingin niya kay Carillo. Itinuring niya itong parang isang kuya o isang mapagkakatiwalaang staff na bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Walang anumang takot o pag-aalinlangan si Nikki sa tuwing nandun ang lalaki. Dahil si Carillo nga ang nakatalagang tagabantay o assistant sa computer shop. Madalas silang magkausap at magkasama ni Nikki sa loob ng establishmento. Kapag nandun ang dalaga para mag-aral, gumagamit ng computer para sa kanyang mga school projects o kaya naman ay tumutulong sa pag-asikaso ng negosyo ng kanyang ama. Si Atoy ang palagi niyang nakakausap. Sa bawat abot ng barya, sa bawat pag-aayos ng computer unit at sa bawat simpleng kwentuhan habang nagbabantay ng shop. Lalong lumalim ang tiwala ng pamilya sa taong akala nila ay tuluyan ng nailigtas ng salita ng Diyos. Habang ang pamilya Alzate ay buong pusong nagtitiwala, iba naman ang maruming takbo ng utak ni Atoy.
bilang isang kriminal na may malalim na karanasan sa paglabag sa batas. Hindi niya nakita ang kabutihan ng pamilya bilang rason para magbago. Sa halip, itinuring niya itong isang kahinaan. Ginamit niya ang bawat araw ng kanyang pananatili sa compound upang pag-aralan ang galaw ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil doon siya natutulog at nagtatrabaho. Kabisado ni Carillo ang bawat detalye ng schedule ng tahanan. Alam niya kung anong oras umaalis si Pastor Nick para sa kanyang mga ministeryo, kung kailan walang ibang tao sa paligid, at kung anong tiyak na oras maiiwan na nag-iisa si Nicky sa loob ng bahay. Dumating ang isang takdang araw, buwan ng Hulyo taong 2009. Umalis si Pastor Nick upang asikasuhin ang kanyang mga tungkulin sa simbahan at ministeryo, habang ang ibang miyembro ng pamilya ay wala din sa compound. Si Nicky naman ay naiwang mag-isa sa loob ng kanilang tahanan upang mag-aral at tapusin ang kanyang mga requirements sa college. Nang sumapit ang hapon, umuwi si Pastor Nick mula sa kanyang ministeryo. Masaya siyang pumasok sa kanilang compound, ngunit napansin niyang tahimik ang paligid. Nang buksan niya ang pintuan ng kanilang tahanan, isang eksenang dudurog sa kanyang buong pagkatao ang tumambad sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Nicky na nakahandusay sa sahig ng kanilang tahanan. Wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang biktima ay nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Malinaw sa itsura ng silid at sa posisyon ng katawan ni Nicky na hindi siya basta sumuko ng walang laban. Nagkaroon ng matinding gulo at pakikipagbuno bago siya tuluyang pinatay ng salarin. Nang suriin ng mga responding scene of the crime operatives o SOCO ang bangkay, nakita sa mga kamay at braso ng dalaga ang mga tinatawag na defense wounds, mga sugat na nagpapatunay na sinubukan niyang hawakan o itulak palayo ang patalim ng sospek upang iligtas ang kanyang buhay. Bukod dito, kinumpirma din ng mga forensic operatives na ang katawan ng biktima ay dumanas ng matinding pambababoy at qualified rape bago ito tuluyang pinaslang. Kasabay ng pag-iyak at paghahanap ng kasagutan ni Pastor Nick, napansin din niya ang matinding kaguluhan sa mga kagamitan sa bahay, ang mga nakabukas na drawer at hinalughog na mga cabinet kung saan ay kinuha ang pera at mga gadgets. Ngunit ang pinakamahirap na realisasyon na tumama sa puso ng pastor ng mga sandaling yon ay nang lumingon siya at tingnan ang kwarto o pwesto na ibinigay niya kay Atoy. Bakante na ito. Wala na ang sospek. Bitbit ang kanyang mga personal na damit kasama ang mga ninakaw na mula sa pamilya Alzate. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ng pastor. Ang katotohanan ay mas matalas pa sa kutsilyong ginamit sa krimen. Ang mismong tao na kinupkup niya mula sa putikan ang lalaking pinakain niya sa sarili niyang lamesa, binihisan, pinatira at binigyan ng marangal na trabaho upang magbagong buhay. Ang siya palang pumatay sa kanyang walang kamuwang-muwang na anak sa loob ng sarili nilang tahanan. Matapos maganap ang malagim na krimen, hindi hinayaan ni Pastor Nick na manatili sa dilim ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at sa mga sikat na crime investigative shows sa telebisyon noong panahong yon, tulad ng SOCO. Dahil nagtatrabaho si Atoy sa kanilang computer shop at naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, may hawak na malilinaw na larawan ng pamilya. Ipinakikita at pinapalabas sa mukha ni Atoy sa mga pambansang balita at telebisyon, kasabay ng pagdideklara sa kanya bilang isa sa mga pinakatinutugis na kriminal o wanted sa buong bansa. Binalaan ng publiko na ang lalaking ito ay mapanlinlang, mapanganib at nagtatago sa ilalim ng iba't ibang anyo. Alam ni Atoy na mainit ang kanyang pangalan sa buong Metro Manila at sa lalawigan ng Rizal. Kaya naman mabilis siyang lumayo at nagtungo sa mga probinsya upang takasan ang mahabang kamay ng batas.
Nagpalipat-lipat siya ng taguan sa mga liblib at malalayong lugar, partikular na sa mga rehiyon sa Timog Katagalugan at sa mga karatig lalawigan nito. Sa loob ng 1 taon ay sinubukan niyang ibalik ang kanyang mapanlinlang na ugali. Nagkunwari siya bilang isang simpleng manggagawa, nakisalamuha sa mga bagong tao at gumagamit ng mga huwad na pagkakakilanlan at peking pangalan upang hindi siya makilala ng mga lokal na residente. Ngunit walang krimen na pwedeng itago sa panghabang buhay, lalo na kung ang buong bansa ang nagmamasid. Ang naging mitsa ng kanyang pagkakadakip ay hindi nagmula sa modernong teknolohiya, kundi sa mismong mata ng komunidad. Isang mapagmatsyag na mamamayan sa isang probinsya ang nakakita at nakapansin sa kakaibang kilos ng bagong dayo na si Carillo. Dahil napanood ng informant ang mukha ng sospek sa mga ulat sa telebisyon tungkol sa malagim na kaso ng pamilya ni Pastor Nick. Positibo niyang kinilala ang lalaki sa likod ng kanyang peking anyo. Hindi nag-atubili ang matapang na informant. Agad niyang pinagbigay alam ang kinakaroonan ni Atoy sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya matapos ma-verify ng mga intelligence operatives na tugma ang ulat sa hinahanap nilang mamamatay tao. Agad na binuo ang isang tracker team ng pulisya upang isagawa ang pinal na manhunt operation. Sinalakay ng mga otoridad ang mismong bahay na pinagtataguan ni Atoy sa probinsya. Dahil sa bilis at biglang dagsa ng operasyon, hindi na nakapalag, nakalaban o nakatakas pa ang sospek. Nang makitang napapaligiran na siya ng mga baril at mga pulis, wala siyang nagawa kundi ang itaas ang kanyang mga kamay sa ere at sumuko. Dinala kaagad si Atoy pabalik sa lungsod ng Antipolo upang formal na ipresenta sa media at i-turn over sa hawak na korte. Noong iharap na siya sa publiko, kapansin-pansin ang matinding galit ng mga mamamayan na nakasubaybay sa kaso. Nariyan din ang napakabigat na emosyon ng pamilya Alzate na sa loob ng ilang taon ay nagtiis sa sakit ng pangungulila. Sa wakas ay nakita nilang muli ang taong sumira sa kanilang buhay na nakaposas, nakayuko at muling nakakulong sa likod ng mga rehas na bakal. Dito na nga sinalaysay ni Atoy ang ginawa niyang krimen. Nang masigurado na raw ni Atoy na wala na ang ibang tao sa compound noong araw na yon, dahan-dahan siyang lumabas mula sa computer shop at pumasok sa loob ng mismong bahay ng pastor. Dahil kilala at tinuturing na parang kapamilya, hindi na ginala si Nikki nang makitang pumasok si Atoy sa loob ng bahay. Ang akala ng dalaga, may kailangan lamang itong kunin o itatanong tungkol sa operasyon ng shop. Pero laking gulat at sindak ng dalaga nang biglang magbago ang anyo ng lalaki. Binunot ni Atoy ang isang matalim na kutsilyo. Tinapatan ng dalaga sa liig at mariing pinagbantaan upang hindi makasigaw o makahingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Ginamit ng sospek ang kanyang pisikal na lakas upang igapos at pigilan ang bawat galaw ng biktima. Sa kabila ng posibleng pagmamakaawa ni Nikki na malamang ay nagpapaalala sa kanya na pinakain, tinulungan at itinuring siyang pamilya ng kanyang ama. Nangingibabaw ang maitim na libog at balak ng sospek. Doon sa loob ng kwartong akala ng dalaga ay ligtas na siya. Sinagawa ni Atoy ang isang karumal-dumal na panghahalay. Matapos ang malupit na pambababoy, pumasok ang takot sa isipan ni Atoy. Alam niya na kapag hinayaan niyang mabuhay si Nikki, hindi ito mananahimik. Isusumbong siya nito kay Pastor Nick at sa mga pulis. Isang bagay na tiyak na magbabalik sa kanya sa madilim na selda ng kulungan. Upang tuluyang burahin ang nag-iisang testigo sa kanyang krimen, nagpasya si Carillo na tapusin ang buhay ng dalaga. Gamit ang dalang patalim, brutal niyang sinagawa ang sunod-sunod na pagsaksak sa katawan ni Nikki na naging sanhi ng malubha at agarang kamatayan ng biktima.
upang magsilbing takip o kaya naman ay para magkaroon ng perang magagamit sa kanyang pagtakas. Binalikan naman ni Atoy ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Hinalughog niya ang mga drawer, mga cabinet at mga taguan ng pamilya Alzate. Ninakaw niya ang mga mahahalagang gamit kabilang ang ilang electronic gadgets. Pero matapos masiguradong nakuha ang lahat ng pwedeng mapakinabangan, mabilis na nilisan ni Carillo ang compound ng Antipolo at tumakas nga patungo sa mga malalayong lalawigan at doon na siya nagtago. Noong Marso ng taong 2013, matapos ang mahabang proseso ng paglilitis, pagpapakita ng mga ebidensya at pagpapatunay ng kasalanan ay opisyal na naglabas ng desisyon ang korte. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Renato Atoy Carillo sa krimeng qualified rape with homicide. Sa ilalim ng bigat ng kanyang ginawa, wala itong nakitang anumang mitigating circumstance o dahilan para kaawaan siya ng batas. Matapos ibaba ang hatol, pinalik si Carillo sa pambansang bilangguan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa upang doon na magsilbi ng kanyang parusang habang buhay na pagkakabilanggo nang walang takdang paglaya. Sa kabila ng hustisyang nakamit sa ilalim ng batas at sa pagkakakulong ng salarin, ang desisyon ng korte ay hindi kailanman kayang ibalik ang buhay na nawala na. Ang trahedyang sinapit ng 18 taong gulang na si Nikki ay nananatiling isang malaking sugat, isang permanenteng pilat sa puso at pananampalataya ni Pastor Nick at ng kanyang buong pamilya. Isang paalala na kung minsan ang pagbubukas ng pintuan para sa kaligtasan ng iba ay siyang nagiging daan upang pumasok ang pinakamadilim na uri ng kasamaan sa ating buhay. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.